So ayun mga kalupo, good morning sa lahat, no? Dito na naman tayo sa kusina. Tayo ay magluluto. So shout out sa inyo lahat mga kalupo. Tayo magawa muna ng ensalada, so ipakita ko na lang sa inyo mamaya kung matapos yung ensalada natin. Dahil may nakapag-order sa atin ng ensalada variada at saka gazpacho. So yun nga mga kalunong, shout out sa inyo lahat. Shout out sa lahat ng subscriber ko. Yan. Saka sa lahat ng nanonood sa akin. Yan, maraming salamat sa inyo lahat. Sa yung bagong nakapag-subscribe sa akin, yan, maraming salamat sa inyo dahil dalawa yung bagong nakapag-subscribe sa akin. Sana may mag-subscribe pa sa atin para matagdagan yung subscriber natin. Bago natin ipasa to, bibigyan muna tayo ng appetizer. Wala nga ba niya? Maturista? Maturista? No. Dagi? Mungkin. So ayun nga, yun yung may-ari dito guys, asawa ng may-ari. So kasama kami sa trabaho dito. Ito yung gazpacho natin guys, ay tawag nito ay gazpacho dito, pero tomato soup na ginawa natin. So shout out pala kay Sir Jokes. Sir, shout out sa'yo. Saka kay Boy Lumlik. Ayan, maraming salamat sa inyo sa lahat ng pag-shout out ko sa akin kahapon. Dahil nag-live kayo. Nag-live si Sir Jokes. Pagkatapos ng live ni Sir Jokes ay si Boy Lumlik. So sana makakuha din tayo ng subscriber doon sa kanila para matagdagan yung subscriber natin. Sir Jokes ay gusto kong makita personal. Sana pag makauwi ay magkita kami. Ito na yun guys, ayan. At saka ito, pasa natin guys. Magawa tayo na pangalawang plato nila guys. Ilabas na natin lahat ito ng panlahok natin sa paella.
guys, hantay na lang natin na maluto yan. Nakita ko sa inyo pag maluto na. So, ulitin ko, shout out sa kay Sir Jokes at saka sa Hugong Biyahero team, kay Sir Paul, at saka sa Sword Family. Shout out sa inyo lahat. So sa hindi pa nakapag-subscribe dyan, baka naman pwede makapag-subscribe kayo para mapanood din yan yung mga video natin na ina-upload natin araw-araw. So paki-like and share, comment na lang din sa mga video natin guys, kahit na paulit-ulit yung video natin. Okay guys. So dito guys, sa piliwan natin maglagay na tayo ng hipon at saka alminas. Pasta yun, madali lang, pero tayo natin yung arroz negro natin. So dito guys, maglagay na tayo ng alminas para may pasta na natin maluto. Ayan, hantay na lang natin na maluto yung arroz negro, pero yung pasta guys luto na. So ito na nga guys, luto na yung piliwan natin at saka arroz negro natin. So ipasa na natin at tapos na sila kumain doon sa primero plato nila. So ayun, naipasa na natin. So dito naman may nagpag-order sa atin isang hapon na paella marinara. So antay na lang natin na maluto yan guys. So ayun guys, lagyan na natin ng hipon at saka sigalas, ionis at saka albinas yan. So marinara. So ito naman ay magawa tayo ng panibagong kaldo para sa paella natin. Ayan. Na lang natin na maluto yun guys para na may pakita ko rin sa inyo. So ayun na nga guys, ito na yung marinara natin na order ng Haponis. Ayan, so ipasa natin guys. Ayan, ipasa na natin, tapos dito naman ay nalagyan na natin ng tubig yan para hintayin na lang natin na bumukal o bumulo. So ayun guys, patuloy tayo dito. So nakapag-order sa atin ng kabitas at kukuyos, ensalada. Inutusan ko pa yung kayaan na bumili ng kukuyos. Yung litos na maliit pa ganun. Tapos yung pangalawang plato nila ay kalduso rin marisco. Ito yung gagawin natin guys. para magawa natin. So ito yung kubuyas guys. Yan. Bale, lettuce dito. Isang tipo na lettuce. Ito yung
salad natin. Dahil nga hindi ako nakapag-order, pinabili ko na lang yung RD dyan. Kasi siya na kayo medyo putol. Hindi nyo makita yung kako. So, may gagawin tayong magic ngayon. Huwag kayong kukurang. Huwag tayo ng magic. Ito yung anchovies. Kumbaga sa atin yung pag-ulo. Pero olive oil ang nakalagay nito. So, dito may tomate. Dahil nga sa talas ng kutsilo natin ay tinawag. Hindi tinamaan pero ayan. Sa prank. Niliwat na natin yan guys. Inirot lang kayo. So dito na kalitas natin. Salad natin ay kulang na lang na lagyan natin ng sauce. So yan yung salad natin guys. Then guys, salad natin. So pasa natin to guys. Baka hindi nyo makita daan. Dito naman sa kalduso natin, lagyan lang natin dito. Ayan. So, antay na lang natin na maluto yan guys. So I guess luto na yung ano natin, kalduso natin guys. Pasa na natin para na makakain na sila ng pangalawang plato nila. So naipasa na natin guys. So habang wala gaanong tao ngayon guys, ay nakita nyo naman na kunti lang yung naluto natin. Dahil sa sobrang init nga ay wala gaanong tao dito sa restaurant. So ayun, yung kaldo natin bumukal na bumukal. So ngayon maglinis tayo doon sa maglinis muna ako dun sa predura natin kung saan natin linuluto yung mga kalamar. Palitan natin ng aceite, oil, tapos linisin natin para bago na naman yung oil natin. So ganun dito guys. So ito guys, malinis na tayo no? So lagyan na natin. Lagyan na natin yung heater niya para lagyan natin ng aceite. Ayun ito din yun guys. Ito yung pinaka-heater niya. Natin ng aceite. Kuha na muna ako ng aceite dun sa lobis. So ayun na nga guys, no? Maglagay na tayo ng oil. Ayun. Napaglagay na tayo guys. Tapos lagay na rin natin ito para na uminit. So yun guys, mamaya
mamaya na lang din yung karugtong nito guys. So mamaya magawa ko ng pan-dessert natin na tiramisu. So mamaya mapanood nyo rin yung paano natin ginawa yung tiramisu natin guys. So yun lang, mamaya ulit. So ayun guys, may ipatuloy natin yung video natin. No? So dahil naputol nga kanina dahil wala gaano tayong linuto na paella. Kaya maaga din tayong nakauwi dahil wala ganong tao. So ngayon, yun na nga sinabi ko na magawa tayo ng tiramisu. So may itlog na ako dito guys. Ayan, linagay ko na, siniparate ko na yung isang yema. So bali, ang itlog nito guys ay 10. Tapos yun ang gagawin nating tiramisu. So may kiso na tayo dito. Ayan. Ayan, kiso mascarpone. Tapos may mga biskotso na rin tayo. So dito may asukar tayo. Dito may asukar. So may ingredients na tayo dito sa tiramisu natin. Ayan. So bali wine to. Tapos dito natin ilagay sa baso natin guys. Ayan. Dito natin yan ilagay. So mamaya ipakita ko sa inyo. Ibabatil ko lang muna to. Lagyan na natin ng asukar para na mapanood nyo. Ayan to. Sa akin, kabisado ko na kung gaano karami ang asukar para na hindi ganong matamis. Ayan. Dahil pag matamis, pangit naman talaga pag matamis masyado. Baka magkasakit tayo ng diabetes. So ayan ay hindi talaga yan matamis. Tamang-tama lang yan. Dahil ito'y 500 grams tong cheese natin. No? So ngayon ay umpisahan na natin para na makita nyo rin kung paano ang proseso natin sa paggawa ng tiramisu. Ang original nito guys ay Argentina. Ang original, Italiano pala. Hindi Argentina. Sorry. Italiano ang original ng tiramisu. Ng pang-dessert na tiramisu. So, ngayon, panoorin nyo guys. So, ibabatil na lang natin guys. Gamitin natin itong makina hanggang tumigas yung itlog, yung baga white egg niya. So, kailangan titigas to. Tapos bago natin ilipat dito, i-mix natin dito sa yung kiso natin na mascarpone. So, tinanggalan ko na ng balat. Ayan na. Ito yung yung kiso mascarpone. So, 500 grams. So, kalahating kilo. So, magawa din natin ito siguro na sa mga, dahil mayroon pa ako doon, magawa na tayo siguro na sa mga 15 o 16 na baso. Pang lang. Pandagdag doon sa ginawa ko. So, kailangan yung itlog guys ay para madaling mabuo ay malamig. Lagay nyo lang sa rep. Malamig siguro madalawang oras para lumamig talaga. So, kung pwede yung ganito nyo, kung may ganito kayo o ganito, lagay nyo rin sa rep para na malamig. Hindi siya mapurta. So, pag malamig kasi madaling gawin. Madali siyang tumigas. So kung mano-mano rin, kaya nyo rin mano-mano pero medyo matagal pag walang makina. So malapit na guys, ayan o. Ayun na nga guys, so ayun o, matigas na siya, madali lang. So patigasin pa talaga natin para na pag ilipat natin doon, hindi makurta yung natin, icing natin. So pagkatapos nito ay muna tayo ng kape, timpla tayo ng kape para ibasa natin dito sa biskutso natin guys. Pagtingin nyo na matigas na yung yung icing natin, tulad yan. So, yan, kulang pa ng konti. Malaman nyo
kung pwede na dahil pag ganon, ay hindi na siya matupi na ganon. So ito, natupi pa yung dulo. So kulang pa ng kunti. So ayun guys, okay na. Ayan o. Wala nang paghatak mo tapos pag ganun ay hindi na matupi. So okay na yan. Dito. Ngayon ay magtimpla muna tayo ng kape para na mabasa natin yung diskusyon natin. So ayun na nga guys, no. So matigas na yung ano natin, pinatil. So may isang yema dito guys. Yan, panghalo natin. So lagyan lang din natin ng kunting sugar. Ayan. Tapos bago natin siya i-smoke. Ayan. So bubuo na siya dahil sa asukar. So i-mix natin tong cheese natin. Ayan. So ubusin nyo talaga guys yung 500 grams. So ngayon natin, i-mix natin siya diyan. Tunawin natin yung asukar sa cheese natin. Ngayon ay mano-mano na lang to guys. So may kape na tayo dyan na timpla natin. Yung kape natin. Saglit lang to guys. Mga ganito. Saglit lang yung bato na yung asukar natin. So ngayon, bago natin i-mix yung ginawa natin kanina. Ito. Ayan o. Di malaglag o. Ayan. Matigas na pagkagawa. Yan ang natin. So, i-mix natin pero huwag niyong ilahat kagad. Kung pwede nyo 3 bisis, yan. Tapos, ito ang pangalan nito, lingua. Lingua. Tawag sa Kastiliano. Ayan. So, i-mix nyo lang. Yan. Dahan-dahan para na hindi siya makurta. Para ma-mix yung keso niya at saka yung madali lang to gawin guys. Nakapagturo naman din sa akin nito isang Italiana. Turo sa akin dahil yung papa niya ay chef cook din sa Italy. Natutunan ko to doon sa unang kong trabaho. So, madali lang guys. Pinong-pino na oh.
ubos na natin to para na mag-umpisa na tayo dito sa baso natin. So, idagdag ko lang to doon sa ano natin, sa vlog natin kanina, doon sa kaninang vlog natin. Dahil maiksi lang yun. So, kumbaga ito lang pang ano natin, pandagdag para mahaba-haba yung video natin. So, Sir Jokes, shout out sa iyo, sir. Shout out din kay Buylong Nick at saka kay Nonoy Marilo. Sana magkita tayo pag makauwi. So, ayun guys, tapos na guys. Patas ng ano niya, ang kulay niya, oh. Ayan, oh. So, pwede ng pan-toppings to. So, huwag na natin pakalo-haluin. Dahil pag masobrahan din yan, makukurta din yan. Yan. So, kailangan tikman natin. Yan. Perfect. So, ngayon, ang gagawin natin, yung flavor niya. So, lagyan natin ng flavor. Tapos, kalahati dito sa akin. Sarap. So, ayan na guys, nabago na ang kulay niya. Dahil doon sa flavor na linagay natin. So, hindi ko na lang sabihin kung anong flavor yun. Pero wine yun. Kahit anong wine guys, basta may lasa siya. Ang purpose naman ng wine, kahit na yung kahit nga, yung sa atin, yung tanduay, pwede yun. Para lang na yung ng itlog mamatay siya. Ayan. Ganun lang kadali. Ganun lang kasimple. So ngayon maglagay na tayo dito sa mga baso natin. So siguro guys, hindi nyo makita gaano yung baso natin guys. Ito no. Ayan no. Tapos nito, hugas mo na ito ng kamay dahil ibabad natin to. Kailangan mo talagang hawakan yung yung biskotso na basain natin sa kape. So ito ilagay natin dito para na makita nyo talaga. So iba-ibang klaseng baso to guys dahil nangabasag yung mga baso natin. Nakapaghugas na tayo ng kamay. So may kape tayo dito. Ayan, ito yung kape. Sobrang init pa yan. So, huwag nyo rin damihan ng biskotso guys. Dahil pag marami kasing biskotso, parang kumbaga sa atin ay pangit pag maraming biskotso. At saka huwag nyo rin damihan din paglagay nung yung ginawa natin na yan. Ganito lang yan. Basahin mo lang ng kape. Para na may lasa siyang kape. So kape puro to guys.
Yan ang natira kasi doon sa akin, 10 na lang. So, dagdagan natin ng konti. Sa linggo, nagawa na naman tayo. So ay guys, maglagay na tayo dito guys sa mga baso natin. So, hindi naman kailangan na malaki ito guys, dahil pang dessert naman lang ito nila. Pero magbayad din sila dito. So bali kasi 6 euros ang isa nito guys. Dahil sa cheese, yung kiso kasi mahal. Yung kiso mascarpone. So, ang last nito guys, pero bukas na lagyan to ini pag may mag-order. Lagyan to ng kakao. Yung pulbo na kakao. Kaya ito, lalagay ko pa to sa refrigerator. Kailangan na malamig to sa refrigerator. Para na masarap siya kainin pag malamig na malamig. Ayan, so nalaglag. So sa lahat guys ay tamang-tama lang talaga yung sukat natin guys. Hindi siya nagsobra, hindi rin siya nagkulang. So kailangan pantay yan. Para pumantay siya, madali lang yan. Ganon mo lang yan guys. Para sumunod doon sa biskotso natin. Ayan. Tagtag mo lang yan bago mo anuhin ang kutsara sa ibabaw para pantay. Para bukas, paglagay nyo ng kakao, pantay siya. Para pumantay guys, ganonin mo lang dyan ng kutsara. Ayan. Ayan. So, ganon lang yan guys. So, yun lang guys. Yun lang muna ang ma-share ko sa inyo na video guys. Sana may matutunan din kayo sa akin na kung paano gawin yung tiramisu natin. So, yun lang. Maraming salamat sa inyong lahat. Sa lahat ng subscriber ko at saka sa lahat ng nanonood sa akin. Saka sana may mag-subscribe pa sa atin. So, yun lang guys. Maraming salamat. Bye-bye.